Good morning guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa layer building number 5 dahil hinahandaan natin yung pagdating ng ating mga steel cage na i-install dito. So from steel cage, naging wooden cages yung nilagay natin dito. So ngayon, ibabalik naman ulit natin sa ating steel cages. So, isang reason bakit ibinalik natin sa steel cage yung building ito ay unang-una guys, mas maganda at mas malinis yung itlog kapag na-harvest natin sa ating mga steel cages. Dahil sa smooth na pag-slide ng mga itlog sa ating mga egg catcher ay hindi ito naaapakan at nalalagyan ng ipot ng ating mga manok. Kaya mas malinis compared sa wooden cages na minsan ay bumabangga sa mga kahoy. Another reason kung bakit mas maganda pa rin ang steel cages ay dahil ang steel cage ay mas maganda yung ventilation compared sa wooden cages. Alam naman natin guys, kapag medyo maganda yung ventilation, mas nakakalabas yung ammonia sa mga cages at naiiwasan na magkasakit ang ating mga manok. So isa pang reason kung bakit mas maganda pa rin yung steel cages compared sa wooden cages ay ang light o yung ilaw na pumapasok sa mga cages ay mas marami compared sa wooden cages. Medyo madilim yung wooden cages compared sa mga steel cages. So kapag well lit or maganda yung ilaw ng cages natin ay mas nakakita ang ating mga manok ng kanilang pagkain at mas marami yung kanilang nakakain. So kapag mas marami ang kanilang nakakain ay automatically medyo mataas din ang ating production. So ngayon guys ay minomonitor natin ang repair ng ating building number 5, especially yung plataforma na paglalagyan ng steel cages na darating dito sa atin. Dahil very important na ma-secure talaga natin na matibay yung paglalagyan ng mga steel cages. Dahil yung mga plataformang ito yung magdadala ng bigat ng ating mga manok at the same time ng steel cages. So hindi naman talaga totally sira yung plataforma ng paglalagyan ng mga steel cages. Pero pinalitan natin yung ibang sira na talaga na hindi na talaga pwede paglagyan dahil delikado na. So very important guys na matingnan natin yung design ng ating paparating na steel cage dahil kapag nandito na ito sa ating building ay ready na dapat yung plataforma ng ating building. So yung dating steel cage na nilagay namin dito ay yung stand niya ay L-type. Dalawang area lang yung tatamaan ng stand na yun, yung sa taas at saka yung sa baba. Yung dati nating stand ay naka letter L. So from dito sa taas na channel bar, diretso siya dito. May channel bar ito dito. So yan lang nang nag-hold ng stand natin dati. So ito yung mga channel bar natin dati. Tapos ito yung naka letter L na stand dati. So yung ito na portion at saka yung sa baba na portion, ito yung sa taas, ito yung sa baba. So yung sa taas dito naka-hold, tapos yung sa baba, yun nga sinabi ko kanina may channel bar dito. So dito naka-hold. So ngayon dahil iba yung design ng ating steel cage na ilalagay dito ay naka D-type naman ito. Tatlong area yung tatamaan ng stand ng steel cages na paparating. Isa sa taas at dalawa sa baba. Ngayon guys, dahil sa D-type na ng stand natin, merong dito sa taas na mag-hold, merong dito sa baba. So sinuportahan natin ng additional na GI pipe dito sa baba. And then meron ding mag-hold dito. So GI pipe na din yung ilalagay natin dito. So very important na lahat ng mga tatamaan ng stand ay masuportahan natin. So mag-additional tayo dito ng ilang mga GI pipes. So aside from iba yung design ng stand na to ay medyo makapal din at coated yung mga steel cages na paparating sa atin. So ito-try natin ito para malaman talaga natin kung hanggang kailan or hanggang ilang taon yung tinatagal ng mga steel cages. Lalo na kami dito guys na medyo malapit kami sa dagat. So yung sea breeze ay nagko-contribute pa sa mabilis na pagkasira ng mga cages. So as you can see ay sinicure muna natin o tinago muna natin yung ating mga nipple drinkers, yung mga PVC pipe natin na ginagamit natin sa ating water line, yung mga feeder natin o yung mga pakainan natin, mga PVC natin na feeders ay sinisecure muna natin dahil magagamit pa naman natin ito. Kasi yung mga paparating na mga cages guys ay fully accessorized na siya. Ibig sabihin ay kumpleto na yung set na to. Meron tong nipple drinkers, meron ng feeders, may mga pipes na nito at mga overhead tank para sa ating water supply. So very important na yung mga steel cages na nakukuha natin ay accessorized na din. Dahil iba-ibang cages, iba-iba yung design ng paglalagyan ng mga feeders at yung paglalagyan ng mga nipple drinkers. Kaya dapat ay mag-match yung mga accessories nito sa steel cage na i-install sa ating mga poultry. May ginawa din tayong konting repair ng roof part ng ating building dahil medyo bumagsak na. As you can see, mga butas-butas na din yung parts ng ating roof.
So ipaparepair na lang natin yan later on kapag meron tayong budget. And then yung importante yung mga naputol or mga nabali na mga parts ng roof, ayun lang muna yung pinalitan natin. So aside from that, yung daanan ng tao na nag-aalaga ng ating mga manok dito ay made of coco lumber. Ang size ng coco lumber nito ay nasa 2 inches by 6 inches by I think 20 feet yung haba. Very important na ma-reinforce natin ito ng maganda dahil para din ito sa safety ng tao natin dito. So may mga parts na din na medyo nabubulok na at nabali na, kaya kailangan din natin itong palitan. So as you can see guys, yung nakarang araw ay pinalinisan natin yung ilalim na portion ng ating building. So para mabawasan yung mga dried manure o yung mga ipot na nakatambak sa ilalim ng building. Dahil kapag na-occupy ulit yung building na to at nabasa ulit yung mga ipot na supposed to be tuyo na, ay magko-contribute pa rin to ng ammonia dito sa ating poultry or dito sa ating building. So very important na ma-dispose muna natin yung mga dating ipot na nakalagay sa ilalim ng ating building. So after ng collection ng manure ay i-dry nila yan ng konti tapos isasakin ulit para ma-dispose na din sa ating mga suki na bumibili ng ipot ng ating mga manok. So guys, yung building na ito ay nasa 6 years na at marami ng mga manok dumaan dito at marami din mga repairs yung ginawa dito para makontinue lang yung operation natin dito. Pero sa mga repairs na ginagawa ngayon ay I am confident na mga ilang taon pa na magagamit natin itong buong buildings. So binamadali na talaga natin guys na maka-install ng mga steel cages dito dahil meron tayong mga manok na hinihintay sa ating grower building na kung saan ay naglilay na ng nasa 2% production. So kailangan na talaga ma-transfer yun dito para maging comfortable at the same time yung mga itlog na na-harvest natin doon ay hindi na maapak-apakan at hindi na masira at hindi na ma-damage at maka-add sa ating production. So magandang breed ang naibigay sa atin ngayon. Ito ay Decalb galing sa Heritage at maganda din ang pagpapalaki natin ng mga laying na chicken natin ngayon. So yung magiging plano ko kapag i-transfer na namin yung mga manok dito sa aming layer building number 5, dapat gabi kasi para maiwasan stress at the same time yung breakage sa loob ng ating mga manok ng itlog. So kapag magkaroon ng breakage ay may possibility na hindi na mangitlog ang mga manok. At the same time ay baka mamatay pa ang mga manok. So kailangan talaga na less stress, less stimulus yung pag-transfer natin ng mga laying na mga manok. So hopefully sa mga susunod na araw ay dumating na talaga ang ating mga steel cage at ma-install na natin ito dahil meron pa tayong mga installations after dito sa ating mga customers sa RTL at steel cage outside Masbate Province. So guys, maraming salamat sa panonood niyo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo. Happy poultry farming! Bye!